Kongreso na tugunan ang pangungulelat ng bansa sa larangan ng digitalization. Nagsabi na raw ang Pangulo na siya mismo ang hahanap ng paraan para ayusin ang budget ng DepEd. Pati ang ibang senador gustong maibalik ang inalis na pondo. Sana mai-restore po uli yun. Kasi yung natanggal ay 10 billion on computerization. Eh dyan pa naman tayo mahina. Mahina na ating mga kabataan. Depensa naman ng mga kongresista, maraming anomalya sa computerization program ng DepEd noong panahon ni Vice President Sara Duterte. Gaya ng mga laptop na 2023 pa binili pero hindi pa na ipamimigay sa mga teacher. Kinuwestiyon din nila ang report ng COA sa higit 11 billion pesos na pondo sa computerization noong 2023 na higit 2 bilyong piso lang ang nagamit. Nung nakaraang mga panahon, nagiging notorious ang DepEd, no, sa pagiging delay nila sa kanilang mga procurement, no? At lalong-lalo na yung pag-uphold nila ng transparency at accountability. Sa ilalim ng konstitusyon, edukasyon dapat ang may pinakamalaking alokasyon sa national budget taon-taon. Pero kung bersyon ng 2025 budget ng BICAM ang titignan, mas malaki ang 1.1 trillion pesos na ibinigay sa DPWH kumpara sa 737 billion pesos lang ng DepEd. Paglilinaw naman ng mga kongresista, mas malaki pa rin ang nakalaan sa education sector. Bukod pa kasi ang pondo para sa TED, TESDA, state universities and colleges at mga nakalinyang infrastructure projects gaya ng school buildings. Hindi naman po porque bumaba ay hindi na po priority. Meron lang po mga programa na kailangan natin i-reassess. Ang Makabayan Bloc, hinunde na ang malawakang budget cut sa iba't ibang ahensya para sa 2025. Nananawagan sila na mag-reconvene ang BICAM para ibalik ang budget sa social services at alisin ang anilay pork barrel allotments. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez. News Spot. 2025, kinampihan pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos sa desisyon ng Bicameral Committee. Sabi ng Pangulo, nasa 500 billion pesos ang reserve fund ng PhilHealth. Pero 260 billion pesos lang daw ang kailangan nilang pondo sa buong taon, kaya sobra pa ang kanilang reserve fund. I know na nakakabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. Hindi naman daw kasi budget ang problema ng PhilHealth kundi sistema. The reason that we do not want to subsidize it is because it is subsidy with lang doon sa bank account ng PhilHealth. Hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan nun. So that's a simple explanation there. Pero sa pondo naman ng Department of Education, ibang tingin dyan ni Pangulong Marcos. Inaayos na raw nila ang pagbabalik sa pinaplas nitong budget. Binawasan kasi ng mahigit 10 bilyong piso ang 2025 budget ng DepEd dahil sa umano'y delayed procurement sa kanilang computerization program. So we're working on it to make sure that we will restore it. I do not want to line item veto anything because that just gets in the way. Binigyang diin ni PBBM ang pangangailangan ng pondo para sa infrastructure projects, lalo't dito papasok ang flood control. Sa kabila ng mga isyu sa pondo, sisikapin daw ni Pangulong Marcos na lagdaan ang proposed 2025 national budget bago magpasko. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. November 14, Oktubre nang dumalo sa pagdinig ng Senado si Grijaldo. Dito niya inakusahan sina Congressman Dan Fernandez at Benny Abante na pumilit daw sa kanyang kumpirmahin ang reward system sa drug war. Bagay na tinanggi naman ng dalawang kongresista dahil sa mga parata, 4 na beses siyang pinatawag ng Quadcom pero hindi sumipot. Kaya inisyuan na siya ng contempt order noong nakarang linggo. He wants to stay in the hospital and have a hospital arrest. But of course, we did not allow that because sabi ng mga doctors niya, pwede naman ambulatory siya, pwede na siyang lumabas, pwede siyang maglakad. There's no reason for him to stay in the hospital. Lang daw ang most likely match sa kanilang records. Ayon kay House Committee on Good Government Chairman Joel Chua,
Kung hindi nga raw mahanap sa records ng PSA ang mga pangalang ito, malamang daw invento files lang ang mga ito. Posible rin daw na gawa-gawa na ang acknowledgement receipts para sa confidential funds. Nauna na rin sinabi ng PSA na wala silang record ng Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin na nakasaad sa mga resibo. Dito natin makikita na merong systematic fraud, no, na ginagawa nila, no, sa paggamit ng confidential fund. Parang ito yung mga nangyayari noon na ginagawa sa Recto, no, dinodoktor yung mga dokumento. So kailangan itong maimbestigahan